Ako si Danica. 32 taong gulang na ako. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang mabili ko ang bahay na pinapangarap ko pa noong kolehiyo pa lang ako. Hindi ito isang mansyon sa Forbes Park o Magarbo na may fountain sa harap. Pero isa itong magandang two-story house sa isang tahimik na subdivision. Mayroon itong malawak na garahe, bakuran na pwedeng pagdausan ng mga family barbecue, at kusinang sadyang idinisenyo para sa masasayang kainan tuwing linggo. Mainit sa mata, elegante, at mapayapa. Matapos ang 10 taon ng pagsasakripisyo, sa wakas akin na ito. Pinaghirapan ko ang bawat sulok ng bahay na iyon, habang ang ibang mga kaibigan ko ay nagbabakasyon sa Boracay o Japan, nagpapalit ng bagong iPhone, o bumibili ng sasakyan. Nanatili ako sa isang maliit at madilim na apartment na nagbabakbak na ang pintura. Nagtiis ako sa lumang kotseng laging tumitirik tuwing umaga at tinanggihan ko ang lahat ng bagay na makakabawas sa ipon ko. Hindi ako sumasama sa mga out-of-town trips o mararangyang dinner. Nag-overtime ako ng paulit-ulit at nagtiis sa delata at karinderya. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na balang araw, magbubunga rin ang lahat. Nang sa wakas ay makuha ko ang susi, tumayo ako mag-isa sa gitna ng sala at naiyak. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Mayroon na akong bagay na hindi kayang balewalain ng kahit sino. Isang bagay na matatag, isang bagay na itinayo ko para sa sarili ko nang walang tulong o hininging pabor mula sa iba. Nagpasya akong magdiwang. 3 araw akong naglinis, nag-ayos, at ginawa kong parang nasa magazine ang hitsura ng bahay. May mga sariwang bulaklak sa entryway, mababangong kandila sa hapagkainan, magkakatugmang plato, at mga pangalang nakasulat sa bawat upuan. Nagluto ako ng kare-kare, crispy pata, at iba pang espesyal na putahe. Nagpalamig pa ako ng isang mamahaling alak na dati ay sinasabi ni Mama na masyadong espesyal para sa mga ordinaryong gabi. Inimbitahan ko sina Papa, Mama, ang nakababata kong kapatid na si Emmy, at ilang malapit na kamag-anak. Naisip ko, baka ito na ang simula ng mas maayos naming relasyon. Siguro, kung makikita nila ang narating ko, kung mararamdaman nilang proud sila sa akin kahit isang gabi lang, magmumukha na kaming tunay na pamilya. Bandang 6:00 ng gabi, bihis na ako. 6:30, nakangiti pa rin ako at iniisip na baka traffic lang. Pagsapit ng 7:00, nagsimula ng lumamig ang pagkain. Pabalik-balik ako sa bintana, naghihintay ng ilaw ng sasakyan sa tapat ng gate pero wala. 8:00 na. Paubos na ang sindi ng mga kandila at ang katahimikan sa loob ng magandang bahay na iyon ay nagsimulang maging masakit. Nakaupo ako sa lamesang napapalibutan ng mga bakanteng upuan, tinititigan ang mga name cards na isinulat ko ng maigi. At doon ko naramdamang parang gumuho ang loob ko. Biglang tumunog ang cellphone ko. Si Papa. Sa isang hangal na pagkakataon, umasa ako. Baka may emergency? Baka papunta na sila. Sumagot ako agad. Pa? Ang boses niya ay parang wala lang. Parang may ibang ginagawa. Oh, Danica. Hinigpitan ko ang hawak sa phone. Nasaan po kayo? Bakit wala pa kayo rito? Bumuntong hininga siya na parang naiirita sa tanong ko. Ganito kasi yan. Naisip ng kapatid mo na dapat sa kanya na lang ang bahay na yan. Saglit na nabingi ako. Ano po? Sina Emmy at Paulo ay nagpaplano na kasing magsama. Sabi niya na parang panahon lang ang pinag-uusapan. Mas praktikal kung sila ang titira sa ganyang kalaking bahay. Mag-isa ka lang naman, Danica. Sila, bubuo pa lang ng pamilya. Napatingin ako sa paligid ng dining room. Ilang araw kong inihanda ang bawat detalye rito at biglang uminit ang buong katawan ko sa galit. Anong ibig ninyong sabihin na sa kanya dapat ang bahay ko? Inis na sumagot si Papa. Huwag mo na itong pakahirapin pa. Baka pwede mong ibenta sa kanya sa murang halaga o kaya hayaan mo siyang magpatuloy ng hulog kung may utang pa. Isipin mo na lang na regalo mo ito sa pamilya. Regalo? Nanikip ang lalamunan ko.
Hindi sila nakalimot sa dinner. Hindi sila na traffic. Sadyang hindi sila sumipot. Pinagplanuhan nila ito. Hinintay nilang mag-isa ako sa pangarap kong bahay para lang ipamukha sa akin na sa tingin nila hindi naman talaga sa akin ang bahay na ito. Pagkatapos ng tawag, naupo ako sa dilim ng matagal. Ang bahay na noong umaga ay punong-puno ng pag-asa. Ngayon ay parang sobrang laki at sobrang lungkot. Kinabukasan, tinawagan ko si Mama dahil umaasa pa rin ang isang bahagi ng pagkatao ko na may paliwanag sila. Bakit walang pumunta? Tanong ko, pinipilit na hindi manginig ang boses. Sana man lang nag-text kayo. Magaan ang tono niya. Parang nanunuyo na nakakairita. Oh, Danica. Pagod lang kami. Gabi na nakauwi ang papa mo. At si Emmy naman ay may lakad sila ni Paulo. Alam mo naman kung gaano sila kabisi. Hindi lang ito basta dinner, Ma. Mahalaga ito sa akin. Tumahimik siya sandali. Pagkatapos ay malumanay na nagsalita. Anak, nakuha mo na ang bahay, di ba? Hindi ba sapat na iyon? Hindi sapat iyon. Lalo na kung ang mga taong dapat ay nagmamahal sa iyo ay itinuturing na ingay lang ang bawat tagumpay mo. Pagkatapos ay ibinaba niya ang boses niya. Tungkol sa sinabi ng papa mo. Pag-isipan mo sana. Masyadong maraming pressure kay Emmy ngayon. Kailangan nila ng magandang panimula. Magandang panimula. Gusto kong tumawa sa sobrang pait. Ako, binuo ko ang sarili kong panimula mula sa wala. Walang nag-abot sa akin ito. Sa sumunod na mga araw, parang nag-replay ang lahat ng alaala ko at nakita ko ang pattern. Noong gustong kumuha ng kotse ni Emmy, si Papa ang naggagarantor sa loan nang walang pag-aalinlangan. Noong nag-resign siya sa trabaho dahil stressed daw siya, hinayaan siyang tumira sa bahay nang walang bayad. Pero noong na-promote ako noong nakaraang taon, ang pinakamalaking step sa career ko, isang text lang ang pinadala ni Mama. Mabuti naman. Anak, nabalitaan mo bang seryoso na sina Emmy at Paulo? Dapat noon ko pa nakita. Dapat naintindihan ko na, sa pamilyang ito, si Emmy ang laging prioridad at ako ang inaasahang laging maasahan at tagapalakpak lang sa gilid. Nag-text din si Emmy sa akin. Kinausap ka na ni Papa, di ba? Pag-isipan mo na. Masyadong malaki ang bahay para sa'yo lang. Tinitigan ko ang message na iyon hanggang sa magdim ang screen. Masyadong malaki para sa akin lang. Parang ang sukat ng buhay ko ang magdidikta kung ano ang deserve ko. Parang dahil nagsumikap ako ng mag-isa, wala na akong karapatan sa bunga ng paghihirap ko. Ilang araw ang lumipas, biglang sumulpot sina Papa at Mama sa bahay ko nang walang pasabi. Pag-uwi ko galing sa grocery, nakita ko ang kotse nila sa garahe at bukas ang pinto. Sa loob, dahan-dahang naglalakad si Mama sa bawat kwarto habang nakangiti at si Papa naman ay tumatango na parang nag-iinspeksyon ng property bago bilhin. Danica! Masayang bati ni Mama. Dumaan lang kami. Itinuro niya ang kwartong ginagawa ko ng home office. Ang ganda nitong gawing nursery para sa magiging anak ni Emmy. Hinigpitan ko ang hawak sa mga supot ng grocery hanggang sa bumaon ang plastic sa mga daliri ko. Office ko yan. Mahinahon kong sabi. Halos hindi tumingin si Papa sa akin. Maayos ang nagawa mo rito. Pero ito yung klase ng starter home na mas bagay sa kapatid mo. Kapag nagkaasawa ka na, siguradong gugustuhin mo rin ng mas malaki. Ang mga salita nila ay parang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa, na parang ako pa ang masama dahil nasasaktan ako. Hindi ko ibebenta ang bahay ko, sabi ko. Nawala ang ngiti ni Mama. Danica, huwag kang madamot. Pamilya ang iniisip namin dito. Madamot. Ang salitang iyon ay tumatak sa isip ko pagkaalis nila. At bago matapos ang linggong iyon, naintindihan ko na ang katotohanan. Binili ko ang pangarap kong bahay. Pero para sa pamilya ko, tagapagbantay lang ako nito para kay Emmy. 2 araw makalipas ang pagbisitang iyon, nag-text uli si Mama. Danica, isasama namin si Emmy dyan ngayong weekend para makapagsukat siya ng mga furniture. Siguraduhin mong nasa bahay ka, pagsusukat. Hindi, pwede ba kaming pumunta? Kundi, magsusukat kami.
Parang tapos na ang usapan. Parang isa na lang akong sagabal na kailangang alisin. Hindi ako sumagot. Inilapag ko ang phone ko at lumabas sa porch. Napuno ako ng galit. Sa loob ng maraming taon, ako ang laging kalmado, ang laging nakikinig, ang anak na hindi gumagawa ng gulo. Pero ang paraan ng pagtrato nila sa buhay ko na parang sa kanila na doon na ako napuno. Sabado ng umaga, nagising ako sa tunog ng pagsara ng pinto ng kotse sa tapat. Paghawi ko ng kurtina, nakita ko sila. Ang kotse ni na Papa at si Emmy na may hawak na clipboard. Kasama rin niya si Paulo na may bitbit pang metro. Paakyat na sila sa hagdan. Binuksan ko ang pinto bago pa sila makakatok. Anong ginagawa niyo rito? Ngumiti si Mama na parang normal ang lahat. Sabi namin sa'yo, pupunta kami. Anak, magsusukat lang si Emmy para sa mga gamit na ipapasok niya. Walang muwebles na papasok dito. Sabi ko, hindi siya lilipat dito. Agad na sumimangot si Papa. Danica, wag mo na itong pakahirapin. Bago pa ako makasagot, pumasok na si Emmy sa loob na parang siya ang may-ari. Masyadong masikip ang sala para sa sectional sofa na gusto ko. Sabi niya habang inilalabas ang metro. Doon na ako sumabog. Lumabas. Kayo! Ang boses ko ay matalim at malakas. Tumingin si Emmy, mukhang iritado. Mag-relax ka nga. Danica, lumabas. Ulit ko. Napahawak si Mama sa dibdib niya na parang gulat na gulat. Danica, ang OA mo na. Sabi ko. Lumabas kayo sa bahay ko. Umalingaw-ngaw ang boses ko. Walang gumalaw sa kanila sandali. Pagkatapos ay umirap si Emmy at itinago ang metro. Fine. Bulong niya habang dumadaan sa gilid ko. Pero hindi pa ito tapos. Umalis sila. Pero ang iniwan nilang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa noon. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi na lang ito simpleng away pamilya. Tinatangka nilang agawin ang buhay ko at hindi sila tumigil doon. Isang linggo ang lumipas. Pag-uwi ko galing trabaho, may nakita akong karatula sa tapat ng pinto ko. Akala ko package, pero nakita ko ang malalaking pulang letra. Sold. Umakyat ang dugo sa ulo ko. Kinuha ko ang sign at agad na tinawagan ang mga magulang ko. Bakit may sold sign sa harap ng bahay ko? Oh, magaan na sagot ni Mama. Kaibigan ni Emmy ang may-ari ng real estate firm na yan. May extra siyang sign at naisip niyang iwan doon bilang hint lang. Hint? Harassment na yan. Sigaw ko. Danica, huwag kang masyadong sensitibo. Sagot niya. Gagaan din ang pakiramdam mo kapag binitawan mo na ang bahay na yan. Binitawan. Parang isang laruan lang ang tingin nila sa pinaghirapan ko. 2 araw ang lumipas, lalong lumala. Nakita ko si Papa at Emmy sa tapat ng bahay ko. May kausap na lalaking nakabarong. Pagbaba ko ng kotse, lumapit ang lalaki. Magandang hapon, mula ako sa M Realty. Narito ako para mag-appraisal ng bahay. Done. Tiningnan ko si Papa. Appraisal? Nag-cross arm si Papa. Kami ang nagpatawag sa kanya. Kailangan nating malaman ang tunay na halaga nito para maging patas ang magiging deal mo sa kapatid mo. Natawa ako ng mapait. Wala kayong karapatang magdala ng ibang tao rito nang walang pahintulot ko. Agad na naging uneasy ang realtor. Babalik na lang po siguro ako sa ibang pagkakataon. Bulong niya. Sabay lakad palayo. Sinamaan ako ng tingin ni Emmy. Napaka-ridiculous mo talaga. Nang makaalis sila, naupo ako sa loob ng kotse ko ng 15 minuto habang nakatitig sa bahay ko. Ang pangarap kong bahay ay naging battlefield na. Noong gabing iyon, tumawag uli si Mama. Napag-usapan namin na kung ayaw mo talagang ibenta, kahit pansamantala lang, ay doon muna tumira sina Emmy at Paulo hanggang sa makahanap sila ng sariling kanila. Hindi. Sabi ko agad, Danica, huwag kang matigas ang ulo. Pupunta sila dyan sa weekend, kasama ang ilang gamit nila. Be gracious naman. Nanikip ang lalamunan ko. Hindi na sila nagtatanong. Nagdesisyon na sila para sa akin.
Pagkatapos ng tawag na iyon, may nagbago sa loob ko. Sa loob ng maraming linggo, hinayaan ko silang diktahan ako. Pero noong gabing iyon, naintindihan ko na. Wala silang pakialam sa gusto ko. At kung hindi ako gagawa ng paraan, kukunin nila ang lahat sa akin. Kinaumagahan, tumawag ako ng locksmith. Pinalitan ko ang lahat ng kandado sa bahay. Nagpa-install ako ng mga CCTV cameras sa gate, sa porch at sa bawat sulok. Naglagay ako ng alarm system. At higit sa lahat, kinuha ko ang lahat ng mahahalagang dokumento, ang titulo ng bahay, alahas ni Lola, at iba pa at inilagay sa safety deposit box sa bangko. Nag-research din ako tungkol sa property law at trespassing. Nakipagkita ako sa isang abogado. Pakinig lang siya habang ikinukwento ko ang lahat, ang panggigipit, ang pekeng real estate sign, ang tangkang appraisal. Noong matapos ako, sinabi niya ang mga salitang nagpagaan sa loob ko. Wala silang legal na karapatan sa bahay mo. Hindi sa moralidad, hindi sa pera, at lalong hindi sa batas. Naghanda kami ng cease and desist notice. Kung tutuntong uli sila sa property ko ng walang paalam, idedemanda ko sila. Inilipat ko rin ang titulo ng bahay sa ilalim ng isang trust na ako lang ang may kontrol para siguradong hindi nila ito magagalaw. Sa sumunod na mga linggo, naging tahimik ang pamilya ko. Pero isang hapon, nag-email ang abogado ko. May nagtangkang mag-check ng property records ko. Sila na naman. Naghahanap sila ng butas, sabi ng abogado ko. Pero wala silang mahahanap. Dumating ang pagkakataong hinihintay ko. Isang Sabado, nag-group message si Mama. Family dinner mamaya sa bahay. Lahat dapat nandoon. 7 p.m. Dati, didedmahin ko ito. Pero ngayon, ito ang pagkakataon ko. Pumunta ako sa bahay ni na Papa, dala ang isang folder. Sa loob noon ay ang mga kuha ng CCTV, mga legal documents at ang sulat mula sa abogado ko. Pagpasok ko sa dining room, nandoon na silang lahat. Pinilit ni Mama ang isang ngiti. Danica, mabuti at dumating ka. Ngayon, pag-usapan natin ito ng parang mga matatanda, sabi ni Papa. Naging mahirap ka nitong mga nakaraang linggo. Kailangan ni na Emmy ng matitirhan. Ilinapag ko ang folder sa lamesa. Tama kayo. Kailangan nating mag-usap. Inilabas ko ang unang dokumento. Ang titulo ng bahay. Nakatrust na ito ngayon. Hindi ito pwedeng ilipat, ibenta o ipamigay ng wala ang pirma ko. Napakurap si Mama. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, akin ang bahay at mananatiling akin. Inilabas ko ang sumunod na papel. Alam ko ring may nagtangkang mag-access ng records ko. Trespassing din. Ang pagdadala ng realtor sa property ko nang walang paalam. Panghuli, inilabas ko ang mga screenshots ng posts ni Emmy at ang mga litrato niya habang sinusubukang buksan ang pinto ko noong nakaraang linggo at ang cease and desist letter. Kapag may tumuntong pa sa inyo sa property ko nang walang pahintulot, idedemanda ko kayo. At hindi ako nagbibiro. Tumahimik ang buong kwarto. Unang bumasag si Emmy. Hindi mo magagawa yan. Pamilya tayo. Tiningnan ko siya sa mata. Matagal niyo nang itinigil ang pag-akto bilang pamilya ko. Nanginginig ang boses ni Mama. Danica, masyado namang extreme ito. Hindi. Mahinahon kong sabi. Ang tangkang pag-agaw sa pinaghirapan ko. Iyon ang extreme. Hindi ko ibebenta ang bahay, hindi ko ipapahiram, at kapag may pumasok pa uli, tatawag ako ng pulis. Tumayo ako at lumabas. Iniwan ang dinner na hindi pa nagagalaw. Pag-uwi ko, sunod-sunod ang messages. Konsensya mula kay Mama, galit mula kay Papa, at mura mula kay Emmy. Hindi ko sila sinagot. Lumipas ang mga linggo, naging buwan. Tumigil ang mga tawag. Tumigil ang panggigipit. Isang hapon, habang nakaupo ako sa porch swing at pinapanood ang paglubog ng araw, may pamilyar na kotseng dumaan. Ang mga magulang ko, huminto sila saglit sa tapat ng bahay, tiningnan ang bakuran ko, at pagkatapos ay nagtuloy-tuloy na rin sa pag-alis. Hindi ako kumaway. Hindi ko sila sinundan.
Nanatili lang akong nakaupo sa init ng dapit hapon, pinakikinggan ang katahimikan ng lugar na ipinaglaban ko. Ang bahay na ito ay hindi lang basta gusali. Ito ang unang pagkakataon na nanindigan ako para sa sarili ko. At sa wakas, naramdaman ko na nasa tahanan na talaga ako. Pumasok ako sa loob at ibinara ang pinto. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong ligtas ako sa loob.